ang mabuting balita para sa araw na ito. Maligayang araw ng Sabado sa 3 linggo ng Kwaresma. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga kabutihang pinahintulutan niyang magawa natin sa tulong ng kanyang biyaya. Pero tama bang magmalaki tayo sa tuwing nakagagawa tayo ng mabuti at nakakaangat sa kabanalan sa iba ayon sa ating pamantayan? Tama bang ikumpara natin ang sarili sa iba at masayang damhin sa ating kalooban na mas nakakaangat tayo sa kanila sa kabanalan? Ito ang tema ng mabuting balitang maririnig natin mula kay San Lucas, Kabanata 18, talata 9 hanggang 14. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito tungkol sa ilang taong kumbinsido na mabuti sila at minamata naman ang iba. 2 tao ang umakyat sa templo para manalangin. Pariseo ang isa at publikano naman ang isa pa. Nakatayong nananalangin mag-isa ang pariseo. Sinabi niya, O Diyos, salamat at hindi ako gaya ng ibang mga tao. Mga magnanakaw, mandaraya, nakikiabid o gaya ng kolektor ng buwis na yan. 2 beses akong nag-aayuno 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong ari-arian. Nasa likuran naman ng kolektor ng buwis at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang dibdib sa pagsasabing, O Diyos, kaawaan mo ako na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ito ang umuwing nasa grasya ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas naman ang nagpapakababa. Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. May kwento sa isang taga-igib ng tubig na may 2 banga na nakasabit sa pingga sa kanyang balikat. Nagmamalaki ang isang banga na buo at laging puno ang tubig mula sa bukal hanggang sa may-ari ng bahay. Nahihiya naman ang isang banga na may bitak dahil sa kanyang kakulangan. Kaya humingi siya ng paumanhin sa taga-igib. Ang sabi ng taga-igib, Nagtanim ako ng mga buto ng bulaklak sa iyong bahagi ng daan at araw-araw dinidiligan mo ito. Kung hindi ka ganyan, hindi ako makakapitas ng magagandang bulaklak na nagpapaganda sa mesa ng may-ari ng bahay. Hindi nalalayo ang kahambugan ng walang sirang banga sa kayabangan ng pariseyong minamaliit ang kanyang kapwa at pinupuri ang sarili sa kanyang mga ginagawa. Pero gaya ng sinabi ni Jesus, ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas naman ang nagpapakababa. Kaya nga, ang kolektor ng buwis na umaamin at nag-isisisi sa kanyang mga kasalanan ang tumanggap ng patawad at mga biyaya mula sa Diyos. O Jesus, loobin mong huwag kaming humatol ni maghambing ng sarili sa iba at sa halip, lubusang sumunod sa iyong landas ng pagpapatawad at kababaang loob. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya.
Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.